Makalipas ang mahabang panahon, 22 years, nakabalik din dito sa New York City. Dahil tayo ay naimbitahang magsalita sa UN General Assembly, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-set up ng iba-iba pang mga meeting, mga bilateral meeting. Ibig sabihin, sa UN General Assembly, kung sino ang pwedeng makipag-meeting ng ibang mga leader, kumuha tayong appointment. Tapos nandyan pa yung mga business meetings kasama mga naglalakihang pribadong kumpanya na gustong mag-invest sa ating bansa. At siyempre, ang pinaka-importanting meeting ay yung kasama natin ang mga overseas Filipino workers natin dito. At napunta tayo sa New Jersey. BBM! BBM! Mr. President, I know that New York is a special place for you and the First Lady. Lucky, you happen to have a life-changing tapa recipe which opened the doors to Ma'am Lisa's heart. Gaya ng sinabi ni Ambassador Babes Romualdez, medyo sentimental sa amin ni Lisa itong New York dahil dito kami nagkakilala at dito kami nagligawan. 3 taon niya ako linigawan. Siya'y nagtrabaho rito bilang abogado ng 6-7 taon. Nagkakilala kami in court. Habang inaantay ko yung kaso ng mother ko, siya naman ay bumibisita dahil kaibigan niya yung isang abogado namin. At ayun. Kaya Sandro, magpasalamat ka sa New York. Kundi sa New York, wala ka. Maalala ko nga yung unang date namin dito ni Isa. Pahiya ako dahil nung dinala ko siya sa isang restaurant. Pag bayaran na, siyempre, pagka-Ilocano natin, sabi ko, nawala yung pitaka ko. Siyang nagbayad. Hindi ko nga naintindihan kung bakit. Tapos siya nagbigay ng second date sa akin. Pagkatapos yung first date namin, siya pa ang nagbayad. Kaya hiya-hiya. Nakabisita na kami sa New York Stock Exchange kung saan ay hayag ko ang ating economic agenda para sa mga susunod na taon. Sa harap ng ating mga future investors at delegasyon ng ating private sector representatives. For investors, doing business in the Philippines is an opportunity to reap the benefits of a vibrant economy. The Philippines offers high-quality labor, a large consumer market, and a wide range of fiscal and non-fiscal incentives. At the same time, we remain committed to maintaining sound macroeconomic fundamentals, providing a clear development roadmap. Dow is up over or almost 200 points today. Yeah, come back every day. Sunod-sunod naman ang aming mga meeting kasama ang iba't ibang pribadong kumpanya. May ginawa rin kami mga tinatawag na Philippine Economic Briefing. Meron tayong katanungan. Buong buo ang ipinakitang suporta ng pribadong sektor sa pangunguna ng ating Private Sector Advisory Council. At kung titignan, ang public-private partnerships ay mas binigyan ng halaga sa administrasyon ninyo. Paano nyo sila nakumbinsi na makikiisa sa gobyerno at magbibigay ng oras mula sa kanilang private practice? I've seen many presidents in my lifetime and they all have their strengths. The one we have today has quite cleverly gotten 30 of our country's busiest CEOs to voluntarily work for him. I know this because I'm one of them. Nakakatuwa nga dahil alam ko busy itong mga ito. Ngunit nung sinabi namin meron kaming ipapaliwanag daw sa mga pagbabago sa pulisiya ng pamahalaan, ay pinilit nila na makarating. At naging maganda naman ang pagpunta nila dahil marami kaming napag-usapan kung paano pagandahin ang pagsasama natin sa mga partnership, sa mga PPP, sa mga joint venture na pwede nilang pasukan pagdating sila sa Pilipinas. Naging mahalaga ang aming mga meeting.
Sa ating mensahe sa United Nations General Assembly ay pinaalala natin sa buong mundo ang ating pangako ng pakikiisa sa pandaigdigang usaping kinakaharap natin. Kabilang na dyan ang climate change, kahirapan at kasiguruhan ng pagkain, pagpalawig ng mga makabagong solusyon at teknolohiya at higit sa lahat ang kapayapaan. I appeal for the valuable support of all UN member states for the Philippines' candidature to the Security Council for the term of 2027 to 2028. Our success in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao in the south of the Philippines is a centerpiece of these efforts. The peace that we have forged after many decades of conflict among warring factions and clansmen demonstrates that unity is possible even in the most trying circumstances. Hanggang United Nations, yung tema ng pagkakaisa ang siyang isinisigaw. Dahil ang mga usaping nabanggit ay hindi magkakaroon ng malinaw na kasagutan kung walang kooperasyon at pakikipagtulungan ang lahat ng bansa. The world is ready for transformation. It is up to us as leaders of our nations to move and shape that transformation. The future beckons, and we can embark upon that journey as single nations or as a world in harmony. I say, let the challenges of one people be the challenges for all nations. And in that way, the success of one will be a success for us all. Let us dream, let us work for those successes for all our nations united. Malinaw sa ating mga kaibigan dayuhan na ang Pilipinas ay handa na muling tumanggap ng mga negosyo kasabay ng anumang hamon dala ng pandemya at ang gera sa Ukraine. Ang mabilis na paggalaw ng ating digital infrastructure ay daan upang maipabilis at mapaganda ang ating ease of doing business. Ang isang napunan nila ay yung ating polisiya ng right sizing. Lahat sila ay nagsabi ay tama yan at yan ang kailangan para mabilis ang galaw at ang pagbigay ng serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya't papagpatuloy talaga natin yan dahil mukha naman tama ang ideya na ito para sa ating gustong gawin. Ang pagkaroon ng mga karagdagang pagkukunan ng enerhiya at kuryente ay kasiguruhan kaaya-aya sa mga negosyante. At siyempre, ang ating education system na patuloy na nagdadala ng mahusay at competitive na workforce. Kaya't kumpiyansa ako na ang bansa natin ay makikipagsabayan sa muling pag-ahon